that when I know some wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing, send him to die, I scarce can take it in. Lord, on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I and Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart, when I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. 660, tarry with me, 660. Tarry with me, sing, tarry with me, oh my Savior, for the day is passing by. See the shades of evening gather, and the night is drawing nigh. Tarry with me, blessed Savior, let me not
Maraming Diyos na makapagbigyan sa lahat. Maraming salamat muli sa iyo, Ama, sa pagbibigay mo ng pagkakataon na kami ay nagtipon-tipon muli sa oras na ito upang purihin at pasalamatan ka sa oras na ito. Salamat sa iyo, Ama, sa pagbibigay mo sa bawat ka sa amin at nakarating kami dito ng ligtas, Ama. At ganoon din, Ama, ang pasasalamat namin sa kalakasan at magandang kalusugan na ibigay sa amin. O kami po ay magamparan muli namin, Ama, ang gawain ito, Ama. Salamat, Ama, at ganoon din, Ama, na piliin mo namin sa iyo na bendisyonan mo bawat siya sa amin at ganoon din ang iyong mga salita na aming mag-aaralan at ganoon din, Ama, yung kapatid namin na siya magbahagi ng iyong mga salita. Bendisyonan mo rin, Ama. Nakakain sa buong puso't isipan ng bawat isa sa amin upang lahat ng bagay dito na aming pag-aaralan ay aming mani-isiksik sa aming puso at isipan, Ama, at gabay namin ito, Ama, na sa aming pamumuhay sa araw-araw bilang isang Kristiyano, Ama. Salamat, Ama, at parawat sa mga pagkukulang, pagkakasala namin nagawa sa iyo at sa aming kapwa, Ama. Hinihiling po namin, Ama, na kaya mga bawat isa, tulungan mo kami hanggang sa patapos namin ang gawain ito, Ama. Ito na po ang aming sa pagdalangin sa iyo po na si Jesus. Amen. More about Jesus. More about Jesus would I know, sing. More about Jesus would I know. More of His grace to others show. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. More of Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. More about Jesus, let me learn. More of His holy will discern. Still will God my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. More about Jesus in His word. Holy communion with my Lord. Hearing His voice in every line. Making His faithful saying mine. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. More about Jesus on His throne. Riches in glory on His throne. More of His kingdom sure increase. More of His coming Prince of Peace. More about Jesus. More about Jesus. More of His saving fullness see. More of His love who died for me. These are our picture for tonight. Other else, Brother Jay.
Sabi sa atin lahat, mga kapatid. Ganun din sa mga kapatid natin sa Facebook at saka YouTube. Ayan. Hello, that's fine. That's fine. That's fine. That's fine. That's fine. Yeah, thank you very much. Kung meron na po tayong mga Bible mga kapatid, buksan ako natin sa aklat ng unang Korinto. Unang Korinto sa kabanata 15, sa talata 1 hanggang 4. Ito ang sinasabi ng mga kapatid kung hindi nyo mabasa, sa tatapalipad. Yan, sabi rito ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Evangelyo, na sa inyo ay aking pinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y naksipan ng palataya na walang kaguluhan, sapagkat ibinigay ko
kaisipan ng Diyos. Letter D, at ayon sa mga kasulatan o sa Biblia, ang kaligtasan ay magagamit kapag ang isang tao ay nagawa niya ang kalooban ng Diyos Ama. Ayon sa Mateo 7, sa talata 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kasi kasali sa mga talata, mga kapatid, na ang kaligtasan ay hindi natin basta-basta makamit. Mayroong binigay sa atin ng Panginoon ayon sa kasulatan na ating gagawin para matanggap natin ang tinatawag na kaligtasan o para makapasok tayo sa kaharian ng langit. At yan po yung pag-uusapan natin mamaya, mga kapatid. And letter A, kailangan lamang natin saliksikin ang kasulatan at ang sa gayon ay malaman natin kung ano yung sinasabi ng ating media o ano yung sinasabi ng kasulatan dito para gawin natin kung meron man, sundin natin kung meron man, para sa gayon ay hindi tayo mawala at ganoon din makamit natin ang tinatawag na kaligtasan. Sinasabi sa aklat ng John chapter 5 sa verse 39, saliksikin ninyo mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siya magpapatotoo tungkol sa akin. Okay? So mula dito, mga kapatid, sa ating mga nabasa, lalo na yung mga talata, mga kapatid, mula sa mga talata nito, wala tayong ibang gagawin kundi tayo ay magsasaliksik. At ang sasaliksikin natin ay patungkol sa kaligtasan. Dahil sinasabi nito, mga kapatid, si Apostol Pablo, nung kanyang ipinangaral ang Ebanghelyo para matanggap natin ang kaligtasan, parang may sinasabi siya na kailangan gawin ng mga tao. Kailangan natin ng mga bagay-bagay na mababasa natin o yung mga ayon sa kasulatan na kanyang sinasabi. Dahil hindi siya nagsasalita ng kumbaga parang nanggaling sa kanya. Na paano bang nung sinabi niya na mayroong mga kaligtasan na matatanggap ang tao, hindi niya sinabi na ito ay madali lamang. Kundi mayroon siyang mga sinasabi ng kapatid na kailangan gawin ng mga tao. Kung kaya mula sa aklat ng unang Korinto sa 15, sa talata 1 hanggang 4, sinasabi niya, kayo ay ligtas na sa mga tuwid, kayo naging Kristiyano na. At kayo ay naging Kristiyano, hindi dahil sa sinabi ko na kayo ay naging Kristiyano, kundi kayo ay naging Kristiyano dahil ayon sa kasulatan, kayo ay sumunod. Diba? Kayo ay tinawag na Kristiyano dahil ayon sa kasulatan, may sumunod kayo. May ginawa tayo. Yun yung sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. At ang magiging ligtas, mga kapatid, meron na naman sinabi ang banal na kasulatan na kung gusto natin manatiling ligtas, meron pa rin tayong gagawin. Pero dito, mga kapatid, sa pag-aaral natin, may mga sinasabi ang mga tao. Pagdating sa kaligtasan, meron silang mga paniniwala. Unang-una, ayon sa kasulatan, mga kapatid, ayon kay Pablo, ang kaligtasan ay hindi ayon sa ating akala. Dahil maraming tao pa rin ang nagsasabi na dahil sa kanilang akala, doon din nila nakakamtan ang tinatawag na kaligtasan. Pero sa pag-aaral ng mga kapatid, sinasabi pa rin ni Pablo na hindi dahil ayon sa ating akala, tayo ay makakamit ng tinatawag na kaligtasan. Sabi nito, marami ang nakaakala na ang kaligtasan ay ganun lang, ganyan lang. Kumbaga napakasimple lang. Pag sinabi natin na gusto mong maligtas, sige, ganito gawin na natin. Ang bagay, mga kapatid, na parang gawang usapan lang. Parang madali lang gawin. Parang normal lang na ginagawa. Parang kumbaga pag ginawa natin, kumbaga para tayo may originality. Kanya-kanya. Parang kung sinasabi natin na ang kaligtasan ay ganun lang, ganyan lang. Akala ko kasi, sabi naman ni Naaman, may kalawang
sa Kabanata 5, sa talata 1 hanggang 14. Dito natin makikita mga kapatid na si Naaman, nung sinabi niya na akala ko kasi, ganito rin naman tayo mga kapatid sa kapanahonan nito. Pagdating sa kaligtasan, pag sinasabi natin, akala kasi natin, ganun lang ang gusto ng Diyos. May nasasabi na maniwala ka na lang. Maniwala ka na lang. Dahil kung tayo nagbabasa, akala natin ganun na lang. Basta mabait, maliligtas na. Ganun ba yun? Sabi ito mga kapatid, hindi ayon sa ating akala. Dahil makikita natin, si Naaman, ganun din ang ginawa niya. Sabi niya, akala ko kasi, mula dito sa talata ng 2 Kings, sa verse 7 mga kapatid, ito ang sinabi ng hari kay Naaman, ano ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay na ang lalaki nito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ito sa kanyang ketong? Ngunit kalastasin mo, isinasama ko sa iyo at tingnan mo kung paano siya ay bumahanap ng dahilan laban sa akin. Ang nagsasalita rin ng mga kapatid itong hari. And then sinasabi niya yung kabilang hari. And then meron sinugo, ang lalaki nito. Ang lalaki nito, iniisip niya na kaya siyang pagalingin sa kanyang ketong. Na yun naman yung akala ni Naaman. Akala ko kasi si hari nito ay makapagpapagaling. Yun naman pala, siya ay nagkamali. Akala lang ni Naaman. And then, yun din ang akala ni Saulo noong kanyang inusik ang iglesia. Mula sa aklat ng gawa, sa Kabanata 26, sa talata 9, hanggang 11, itong sinasabi ni Saulo mga kapatid, nung hindi pa siya Apostol Pablo. Tunay na ako may nag-isip na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret. At ginawa ko rin ito sa Jerusalem. At tinulong ko sa mga bilangguan marami sa mga banal. Pagkatanggap ko ng kapamahalan sa mga pahulong sacerdote at nang sila'y pinapapatay, ay binibigay ko ang aming pagsatayon laban sa kanila. At madalas sa pagpaparusa ko sa kanila na lahat ng mga sinagoga ay pinipilit ko silang pangusog at sa totoong pagkagalit ko sa kanila at sila pinag-usig ko hanggang sa mga bayan ng ibang lupain. Anong pinag-usapan natin mga kapatid? Si Apostol Pablo. Sabi niya, akala ko kasi ang kaligtasan ay natanggap ko na, hawak ko na. Yun ang iniisip ni Apostol Pablo. Akala niya natanggap niya na. Akala niya nasa tamang religion o yung tinatawag na iglesia ng Panginoon o pananampalataya si Apostol Pablo. Yun ang nakala niya mga kapatid. Kaya nga sinasabi niya rito mga kapatid, mula sa verse 9, na yung sa kanyang pag-akala mga kapatid ay gumawa siya ng sinatawag ng maraming bagay laban sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, siya ay galit sa iba. Okay? Ang alam niya, ito yung pananampalataya tunay o totoo. Dahil sa kanyang pananampalataya, inisip niya, ito na yung tunay. Kung kaya galit siya sa ibang pananampalataya. Kung kaya ang ginawa niya mga kapatid, humingi siya ng mga tinatawag na permit para gumawa ng isang mga pag-uusik sa mga tao na kung saan yung papanuunan kasi nila mga kapatid, ito sumisikat itong tinatawag ng grupo to. Okay? Nung sumisikat ang grupo nito, dito nakatutok si Apostol Pablo. Sabi niya, nandito na yung katotohanan. Pero yung mga tao, nakakainis. Nandun pa rin sila kay Jesus. Kaya ginawa ni Apostol Pablo, gumawa ng permit para gumawa ng mga maraming mga bagay laban dito sa mga naniniwala kay Jesus. Kaya ang ginawa niya, ang ginagawa niya mga kapatid, madalas pinaparusahan niya, pinapasok niya ang mga sinagoga. Ayan, ginagawa niya ng pag-uusik ang lahat ng mga sumusunod sa pangalan ni Yesu Cristo. Okay? Dahil noong unang mga kapatid sinasabi ng Apostol Pablo, akala mo kasi
hindi pala. Okay? Para mga kapatid na makikita natin, ito yung tinatawag na ayon sa kasulatan, ang kaligtasan ay hindi ayon sa tila tama. Kung minsan mga kapatid, ginagamit nila ang salitang tila tama. Tila tama naman eh. Tingnan mo, yun ang nangarap, tila tama naman. Tingnan mo, yung pinasukan ko, pag iyak naman. May sayawan, may nagbabasa naman ng mga talata. Ay yung mga nagdarasal, pwede naman silang nag-iyak. Pwede kaya ang dami-dami ng mga member. Okay? Di yung mga nakikita ng minsan mga kapatid, kaya sabi ng tao, akala ko kasi, tila tama naman kasi. Ganito, parang ito yung tama kasi. Ito yung iglesia ng totoo. Tila tama kasi ang alam ko. Yan ang sinasabi ng tao. Ito siguro ang kalooban ng Diyos dahil parang tama sa akin. Yan na sa ating mga tao. Sa mga yan mga kapatid, ito yung mga nasa loob natin. Pag maraming tao, pwede kaya magaling ng Christian, pwede kaya celebrity, pwede kaya maraming tao, pwede kaya maganda yung iglesia, parang tama na kasi. Diba? Dito nakukuha ng mga ibang tao, ito salitang pagpili kung saan akala nila ito yung tama. Sinulat na rin Solomon mga kapatid, kung ating matatandaan, sa aklat ng Proverbio, Kabanata 14, sa talata 12, na sinasabi niya na may tila may matuwid na daan, ngunit ang daan na yan ay daan ng kamatayan. Kung saan mababasa natin sa 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ang tao ngayon mga kapatid, ang pag-isip ay parang ganito rin. Dahil sa nakikita nila sa isang grupo o sa isang pananampalataya, may sabi nila, ito na yung tama. Hindi na tama kasi. Kompleto, nandiyan na yung pagbabasa, nandiyan na yung pag-aawitan, may panalanginan, ang laki-laki ng yung bahay sa bahat, at maraming tao, maraming naniwala. Sabi nila, ito kasi yung tama. Parang tama na kasi. Okay? Ngunit hindi naman mga kapatid. Pangatlo, ayon sa kasulatan, ang kaligtasan sinasabi ng Apostol Pablo ay hindi ayon sa ating paningin. Ibig sabihin, may mga tao na kapag sila naghahanap ng kanilang kaligtasan, para sa kanilang kaligtasan, gumagamit sila ng tinatawag na paningin ayon sa kanilang pagkita. Kung minsan naman iniisip nila o natin na ang paglulusga ay ang tamang paraan. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga ginagawa natin kung minsan dahil sa nakikita natin, ayan, tayo ay umuhusga agad. Kung ano nakita natin, inuhusga natin. Example natin mga kapatid, kapag ang isang tao na kapatid natin ay nakaupo sa isang lamesa kung saan may mga nagtatawag na anak, pero nakita mo na siya ay nakaupo doon na may anak, pero hindi siya nakita uminom ng anak. Ang ginagawa natin, inuhusgahan natin agad. Bakit? Dahil nakita natin. Tama naman mga kapatid. Walang pagkalimutan na siya ay nakaupo doon sa lamesa kung saan may ubus na anak. Ang problema, hindi mo nakita na uminom siya. Ikaw ay umuhusga mga kapatid. At ang ginagamit mo, yung tinatawag na paning mo ayon sa iyong paningin. Nakita mo. Ganyan din ang mga tao mga kapatid. O may mga ganyan na tao na sila ay naniniwala sa kaligtasan ayon sa kanilang mga paningin. Ngunit, nasabi dito, ang pag-iisip ng tao ay kamanungan sa Diyos. Ibig sabihin, nagpapaalala ang Isaiah chapter 55 verse 8-9 na huwag tayo huwag tayong magtiwala sa tinatawag natin kung ano yung ating nakita. Bakit? Dahil kung sa mga paghukom na lang mga kapatid, dahil sinabi nila na nakita nila na siya yung nandoon noong time o yung oras na may nangyari din sa korte, dahil sa korte yan, hindi pa rin paniniwalaan. Bakit? Hindi pa tunay na ebidensya. Hindi porke na nandun ka noong may nangyari, ikaw na yung kriminal. Hindi pwede siya, no? Okay? Kailangan makita o
nandun ka sa tamang oras. Nandun ka na sa maling oras. Ibig sabihin, nakita ka, pero ikaw rin nakita nila, na-witness nila, na gumawa. Pero, ikaw rin nandun, nung time yun, okay? Pero na-witness nila. Yun nga sinasabi nila na di naman nila mapapatunayan na ikaw ang gumawa. Pero ikaw lang nakita. Okay? Nasa right place ka kung dalawang time. Okay? Na sinasabi nito mga kapatid, kung minsan ang tao ay pag mag-isip kung ano yung nakita nila, yun yung pinaniniwalaan nila. Pinapaalala sa atin ng Diyos sa 55 ng Isaiah 6:9 na mas mataas pa rin ang pag-iisip ng Diyos kaysa sa tao. Gaano kalayo mga kapatid? Sinasabi nito kasing layo o parang sinasabi niya kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din ang pag-iisip ng Diyos kaysa sa tao. Gandagan natin mga kapatid. Yung mga tinatawag na magugilid o mga aral, kautusan ng Diyos ang makagagabay ng pasto sa tao. Okay? Inulit ko, at ang mga tagubilin, mga aral, mga utos, lamang ng Diyos ang makagagabay ng pasto sa tao. Hindi yung dahil sa nakita natin, ayun na yung ginagawa natin pag-uusga mga kapatid. Tingnan natin, sabi nga na Hari Solomon, Proverbs 12, sa verse 15, na ang lakad ng mamna ay matuwid sa kanyang sariling mata. Okay? Sino nagsasabi sa kanyang mga kapatid sa kanyang sarili na ako ay masamang tao? Sino nagsasabi sa akin mga kapatid na sinasabi ninyo sa inyong mga sarili na masamang tao kaysa mabuti? Di ba lahat tayo sinasabi natin, tayo ay mabuting tao? Di ba? Mabuti tayong tao. Bakit? Dahil tayo ay matuwid sa ating mga sarili, mga mata. Di ba? Alam mo sarili mo sa mga tao. Ikaw yung pinag-uusapan natin. Sa akin yung pinag-uusapan natin. Okay? Dito mga kapatid, sinasabi ni Solomon na nung kapanahunan ng mga tao ito, ng mga una, ang lakad ng mangma ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit sa ipantas at nagiging. Ngunit ang pantas ay nagiging sa bayan. Ibig sabihin, dalawang klase ng tao ito. Una, yung sa mangma, dahil ang katuwiran niya ay nakikita lamang niya sa kanyang sariling mata. Okay? Kung anong ugali niya mga kapatid, para sa kanya, matuwid. Kung anong ginawa niya, para sa kanya, matuwid. Kahit sa iba, hindi. Okay? Tapos, ito yung nagigilig. Yung pantas ay nagigilig sa bayan. Sabi, ito yung pangalawang klase ng tao. Na kapag sinabi niya, ako ay mabuting tao, pero sabi ng tao, hindi, lumulo ka eh. Ito naman, mag-adjust. Ganun ba? Sige, magbabago ako. Okay? Yan yung pangalawang tao. Okay? Nagdagan natin mga kapatid ang sinabi ng mga naklat at ay para sa aklat ng mga Judges chapter 17 sa verse 6 na bawat tao ay gumagawa ng kanyang kinatutuwid ayon sa kanyang sariling mata. Ibig sabihin mga kapatid, ang bawat tao noon ay kung ano yung kanilang nakikita o sila ay matuwid sa kanilang sariling mata. Na ayon naman mga kapatid sa kaligtasan na sinasabi nito, may mga tao na nagsasabi at kaligtasan ay ayon sa kanilang paningin. Wala sila rito. Kahit sabihin natin ang mga tinatawag na pag-convert natin sa kanila, i-explain mo ang Bible sa kanila mga kapatid. Evangelyo. Talagang wala na. Bakit? Dahil ayon sa kanilang paningin ang ginagamit nila. Okay? Kung ano nakita na nila mga kapatid, nandun na sila. Kung minsan, nahihirapan na tayo dahil may mga pruweba na sila mga kapatid. Kung minsan, nahihirapan na tayo. Okay? Sa pag-apat, ayon sa kasulatan, ang kaligtasan ay hindi ayon sa ating nararamdaman. Diyos sabi nito, ang lahat ay may nararamdaman sa iba't ibang bagay. Ngunit ang lahat ng nararamdaman ay hindi
pare-pareho. Ibig sabihin, insik lang yung isa. May sinasabing pare-pareho. Ibig sabihin mga kapatid, ay hindi lahat ng nararamdaman ay pare-pareho tayo. Sa pagkatuwid, ang nararamdaman ay hindi dapat pamantayan. Dahil ang nararamdaman ay maaaring mali, mapagtindak at may pinikilingan. Pakikita natin sa buhay ni Apostol Pablo. Mayroon itong mga katata nito mga kapatid patungkol kay Apostol Pablo mula sa kanyang ginawa. Ginamit ng mga kapatid at ayon sa kanyang nararamdaman. Okay? Una-una makikita natin sa Gawa 23, sa talata una, makikita natin si Pablo. Sabi niya, doon sa Sanhedrin, siya ay nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng buti. Sino nagsasabi ng totoo? Si Pablo? O kaya yung mga nababasa natin? O yung nakakakilala sa kanya? Dahil bago siya naging Pablo mga kapatid, siya yung sa ulo na nag-uusik ng mga tao. Di ba? Anong ginagawa niya? Pinapahirapan niya ng tao. Pinipirapan niya ng tao. Pinapatay niya ng mga tao. May permit sa kanya para pumatay ang tao. Anong tawag mo doon? May tamang tao. Pero anong sabi na Apostol Pablo sa verse 1, Gawa, Kabanata 23? Sabi niya, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng buti hanggang sa mga araw nito. Buti tingnan natin, parang sinungaling si Pablo. Dahil itong Pablo na ito, siya naman yung sa ulo na nababasa natin sa Acts chapter 9, kung saan namatay din si Esteban. Sino may gawa nun? Si Pablo. Ibig sabihin, nung pinatay nila si Esteban, sabi niya, akong bahala dyan. Sige, gawin niyo na lang kung gusto niyo. Ano yung sabihin nun? Siya ang may patay ng mga kapatid. Pero pagdating sa verse 1 na ito, ang sabi ni Pablo, ako ay nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng buti. Nasabi ng mga kapatid na Pablo ay malinis. Malinis. Ayon sa kanyang nararamdaman. Ayan. And then sa verse 9, mga kapatid, sabi niya, ako ang pinakamaling sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawagin apostol sapagkat pinag-usik ko ang iglesia ng Diyos. Na ibig sabihin, nung sinabi niya ito mga kapatid na siya ay nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng buti, sabi, wala siyang alam na naging kasalanan doon sa kanyang pananampalataya. Kaya dahil actually, binababa niya yung kanyang sarili. Hindi nga dapat ang tinawag na apostol eh. Dahil meron akong ginawa. Ito, yung pinagsasabi niyang pinag-usik ko ang iglesia, yung sabi, parang normal lang na nakagawa siya ng kasalanan. Kaya naman naman yung mga kapatid, na ang tao, sabi natin mabait siya, pero at the same time, nakakagawa pa rin siya ng kasalanan. Kaya tao yan eh. And the verse 13, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo kung paano ang aking inusik na malabis at ilipon ang iglesia ng Diyos. Okay? Ito yung verse 13, ito yung patungkol sa kanyang buhay ng nakaraan. Ano yung buhay ng nakaraan mga kapatid? Ito ay buhay sa reliyon. Isa rin pananampalataya. Yung ginagawa niya mga kapatid dito, yung pinag-uusig na iglesia ng Panginoon. Akala niya kasi, yun na yung tama, yung kanyang pananampalataya. At yung kanyang pananampalataya ay napakainit ng panahon na yun. Na ang gusto niya, doon pumunta yung tao kung nasaan siya. Okay? Siyempre, mga kapatid, kapag ikaw mismo ay napakainit yung pananampalataya mo at galit ka sa ibang pananampalataya, ang gusto mo kunin mo lahat sila. Para sabihin mo, bubuo mo, hindi kayo ito. Nandito yung tama. Meron panahon pag mga kapatid, kahit ng pumatay para sa kanya, pananampalataya. Okay? Yun yung ginagawa niya noon. Pero sinasabi na Apostol Pablo mga kapatid, noon yun ay dahil nagamit na tinatawag na pakiramdam. O yung nararamdaman niya kasi. Okay? Pero ngayon, alam na niya, nagbago na siya. Kaya sabi niya, noong nabalitaan mo ang pamumuhay ko noon, sabi niya, yun yung panahon na ako ay udyok. Nung ako ay nasa Pariseyo ako.
Isa rin ibang buhay yun, pero ibang pananampalataya. Pero sa loob ng Apostol Pablo, ginagawa niya ang pag-uusip na ito dahil sa pananampalataya. Hindi sa personal, mga kapatid. Kaya sinabi niya na siya ay nabuhay sa harapan ng Diyos na kumbaga malinis. Wala siyang alam na kasalanan. Wala siyang kinaaway o walang kinalaw na personal. Okay? Hindi siya nang-away. Kundi lahat yan ay ginawa niya para sa kabutihan ng tao. Gusto niya ilipat sila. Okay? Number 5, sabi niya, ayon sa kasulatan, ang kaligtasan ay hindi ayon sa tradisyon ng mga tao. Maraming gumagawa ng ginagawa ngayon noon. Ano yung alam ng mga kapatid na tradisyon noon na ginagawa pa rin hanggang ngayon? Meron ba tayo alam? Marami pa rin mga kapatid. Okay, marami yun. Ang isa sa mga ginagawa ay yung natawag na yung ginagawa noon na ginagawa ngayon, yung mga tradisyon ng tao, ay yung mga gaya ng yung ginagawa ng yung nasa panahon ni Jesus, yung pal, yung tarik, yung marami. Yung ginagawa pa dun sa mga pagan, Halloween, ayan, lahat ko ngayon mga kapatid, ginagawa lahat dun mga ngayon. Paano pumasok ng Halloween doon? Yung Halloween kasi mga kapatid, gamit sa mga pagan yun, kaya dahil yung panahon na yun, ay ginagamit na hanggang ngayon. Na ginagawa ito ay parang kumbaga pagsimbahan pa rin. Yung ginagamit pagsimbahan, okay? Yung kapangalatan ni Jesus Cristo mga kapatid, mula na noon hanggang ngayon, ginagamit. Pero ginagamit sila, kumukuha sila sa kung ano yung mga nababasa sa Biblia, and then ginagawa nilang sa gusto nila. Ginagawa nilang tradisyon mga kapatid. Okay? So maraming mga kapatid sa tradisyon na ginagawa noon, na ginagawa ngayon. Sa Apostol Pablo mga kapatid, isa sa mga gumagawa ng tradisyon noon, yung tradisyon ng kanyang mga ninuno. Galatia chapter 1, 13-14, sapagkat inyong mabalitaan ang aking pamumuhay na nakaraang panahon sa rehiyon ng mga Hudyo kung paano aking musik. Kabalikan sila, yung isa lang yung mga kapatid, iba yung rehiyon. Ito yung talagang ano ng 13-14, okay? May magkakaroon ng pagkakaroon. Okay, tuloy na natin. Ito yung pinag-usapan natin mga kapatid, ayon sa tradisyon, si Apostol Pablo ay ginawa niya rin natin mga kapatid. May tradisyon kanyang mga ninuno noon na si Apostol Pablo ay nagipaggawa rin nung siya ay isang Pariseo. Okay? So, Galatia chapter 1, verse 13-14, mababasa natin yung kanyang pamumuhay na nakarang panahon sa rehiyon ng mga Hudyo, kung paano aming musik na malapit at isipo ng Iglesia ng Diyos at ako'y namuna sa rehiyon ng mga Hudyo na higit kaysa marami sa aming mga kasingkulang sa aming kababayan. Ito, mula pagkabata mga kapatid, siya ay nabubuhay na sa kanyang relihiyong Pariseo. Palibasa ito ang masikap ako sa mga saling-saling-saling ng aking mga magulang. Ito, ano yung saling-saling-saling mga kapatid? Ito yung tinatawag na tradisyon. Siya ay masikap doon sa saling-saling-saling ng kanyang mga magulang. Ibig sabihin, mga kalinunuan. Kung anong ginagawa ng kanyang mga kalunuhan noong panahonan nila mga kapatid, na-observan si Apostol Pablo sa kanyang paggawa. And lastly mga kapatid, pinawalang bisa ng mga Pariseo ang mga utos ng Diyos sa ganitong paraan. Okay? Noong kapanahonan ni Pablo mga kapatid, ang ginagawa nila bilang Pariseo ay gumagawa sila ng mga tradisyon ng mga ito, tradisyon ng tao. Pinapasok nila doon sa pananampalataya. Kaya then, sinasabi rito mga
pag ginagawa natin mga ito, pinapawalang bisa natin yung mga kautusan ng Diyos sa ganitong paraan. Kumbaga, kautusan ng Diyos, kautusan ng Pariseyo, yung kautusan ng Pariseyo, gumaganyan. Kautusan ng Diyos, kawawala. Kasi tradisyon na eh. Okay? Bakit yung ginagawa yan? Bakit ganito ang gawin natin? Kasi ganito yung ginagawa natin una para. Ganito yung ginagawa nila lola. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung nauna na ginagawa natin noon, yun yung ginagawa pa rin nila. Okay? Verse 6 sabi niya, ay hindi niya ginagawa kanyang ama. Isa lang po mga kapatid, Matthew 15:6. Ginagawa ng mga Pariseyo, mga kapatid, ay hindi niya ginagawa ng kanyang ama at iwalan ninyong kabuluhan sa salita ng Diyos dahil sa inyong sabi. Dahil sa tradisyon nito mga kapatid, ng mga Pariseyo, ito, napapatungan, nawawala. Okay? Isa pa mga kapatid, doon sa aklat ng Mateo 15:9. Ito, yung kanilang pagsamba ay nawawalang kabuluhan. So, ano nangyayari mga kapatid? Sabi rito sa tatwat, walang kabuluhan ang pagsamba ka sa akin na natuturo ng kanilang pinakaaral ang mga ulos ng mga tao. Ibig sabihin, yung pagsamba nila, yung mga Pariseyo ito, ay yung pinakaaral nila ang nandun sa ibabaw. Bakit? Dahil ito yung sabi. Ito yung nakagawian nila mga kapatid. Ang tradisyon. Yung tradisyon, ibig sabihin, yun yung utos ng mga tao na ginagawa, yun na yung pinaka-aral. Ngayon, yung pinaka-aral naman ang gusto ng Diyos mga kapatid, ayun, nawawala, nabubura. Bakit? Dahil ito yung namumuna kanilang pagsamba. Okay? Okay, sa ating pangalas mga kapatid, ayon sa kasulatan ng kaligtasan ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa ating akala. Ay, hindi ko na-edit. Hindi ko na-edit mga kapatid. Ang pagkakaling ito, ayon sa ating nabasa, ang kaligtasan ay, eto, tanggalin natin ito. Ayon sa kasulatan ng kaligtasan ay hindi sa ating akala, hindi rin sa ating tamang binala, hindi rin sa ating paningin, hindi rin sa ating nararamdaman, at lalong hindi rin sa ating mga tradisyon. Okay? Yun. Ayon sa kasulatan, ang kaligtasan ay hindi sa ating akala, hindi sa ating tamang binala, hindi sa ating paningin, hindi sa ating nararamdaman, at lalong hindi rin sa ating mga tradisyon. Ito ang sinasabi ng Biblia mga kapatid patungkol sa kaligtasan. Ayon sa kasulatan, kailangan natin makinig sa salita ng Diyos, manampalataya, magsisi, magpahayag, mabautismuhan, at manatili sa kanyang iglesia. Manatili hanggang kamatayan. Ito ang ginagawa natin mga kapatid. Pag nasabi ng walang naaklat o ayon sa kasulatan, kailangan natin gawin ang limang hakbang na ito para makamtan natin ang tinatawag na kaligtasan. Okay? So, ayon sa kasulatan mga kapatid, para maligtas ay kailangan natin sumunod. Dahil nakita natin na sinabi ng kasulatan ito, kung gusto natin maligtas mga kapatid, kailangan natin gawin ang mga ilang bagay. Kung kaya, ayon sa ating pinag-aralan, ayon sa kasulatan, ayon sa Biblia, para maligtas tayo, kailangan natin sumunod doon sa kasulatan. Okay? Ang kaya mga kapatid, maraming salamat sa pinagkaloob ng oras sa akin. Babalik ko kayo kapatid na Lord. Thank you very much, Sir Jake. Maganda yung pinag-aralan natin na ang kaligtasan ay hindi sa tradisyon, hindi sa ating akala, hindi sa nararamdaman, hindi sa paningin, kundi ang tamang paraan upang tayo maligtas ay
dapat sumunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. Yun po ang kaligtasan na tinuro ng ating kapatid na Agnestel, Brother J. Thank you very much, Brother J. Nawagan tayo ang kini Brad Repasit na. Brad Victor nga isang po ti closing prayer tayo. Kasi number 50 pa tayo, ti closing prayer tayo. The prayer request itong gamay sa kada tayo. Pray natin sila, Brad Rudy, na masyarata sila, no? Na mag-enjoy naman sila. Ano pa, pag-pray natin patuloy natin pag-pray si Sister Panopio, no? O gumagaling na siya, praise God. No? Sino pa ang kailangan? O tayo po lahat, ano? Maraming hindi may nararamdaman na sakit ng katawan. Pag-pray natin ang bawat isa. Hymn number 50. Dito lang si Sansa, tumagdara tayo namin at ibang tayo ni Brother Victor. Tumagdara tayo amin dito, ibang tayo ni Brother Victor to lead us in the closing prayer. He leadeth me, sing. He leadeth me. Oh, blessed God, all words in heavenly comfort. Whatever I do, where I be, still is God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful power I would be, for by His hand He leadeth me. Number 3. Lord, I would clasp Thy hands in mine, nor ever nor repine. Content whatever love I see, since He's my God that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful power I would be, for by His hand He leadeth me. And when my task on earth is done, when by Thy grace the victory is won, and death's cold wing I will not flee, since God to Jordan leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful power I would be, for by His hand He leadeth me. Tayo po ay nanalangin. Panginoong Diyos, ang maraming nasalanan. Patuloy mo magagad ang
Dahil nga po sa kabutihan mo sa amin at patuloy mo kami iniingatan. Salamat na po, Ama, sa iyong malagat na iyong namin upang ibahagi ang iyong mga salita. Tunay na po, kagagat, na napakahalaga po ang aming kaligtasan at ito ay matatagpuan po namin ayon sa iyong banal na kasulatan, hindi ayon sa aming akala. Salamat po kay kapatid na Jane. Dalangin ko po, may pagpatuloy mo siya na gamitin upang mas marami pang makatagpo ng kaligtasan ayon sa kanyang pangaral sa iyong salita. Gayun din po na kami po ay sumasamo at idinutulog po namin ang aming mga kapatiran na may karamdaman sa saktan ito. Alam namin, Father God, na karamdaman na lumalagay sa aming physical na katawan ay hindi nararapat sapagkat kami po inugasan na mula sa dugo ng aming Panginoon. Ngunit kami po katawang lupa ng aming katawan ay makakatanggap ng ganyang mga sakit. Kaya nga po, kami po ay nagsumasama sa iyo na pagilingin at muling ibalik mo ang aming kalusugan na nawala at sa iyong salita, Father God, naniniwala kami na ang bawat anak mo ay hindi mo siya pababayaan, hindi mo siya iiwanan. Dinadalangin din po namin ang aming kapatid na si Brother Rudy, saan man po sila naroon, ay pagkaingatan po sila, ilayo mo sa anumang kamahamakan, anumang disgrasya na maaaring makasira po sa kanilang physical na katawan at hindi sila makabalik sa kanilang kahanan ng may kalakatuwa. Ang inyong ang iglesia sa lugar nito, patuloy mong gamitin bilang pintuan ng kaligtasan na ito po ang iyong gamitin upang sa gayon makilala nila ang aming Panginoon Jesus na siya pong daan upang makamit po ang kaligtasan na may hinanda mo pa muna pa nagsimulahin mo, lalangin mo ang bawat nila. Salamat po sa bawat isa ay dalangin din po namin at pagkainatan mo kami sa aming patuloy na may ligtas po kami sa aming daan. Maraming salamat at ang lahat ng ito ay ang dalangin ko sa salamat sa pangalan ng aming